Magandang umaga po sa inyong mga pugar, mga para. Ito na naman po ang panibagong video po na pang-apat ko pong kuha ng video po sa pagbibinta ko ng pares. So ayan po, puro laman tayo. Wala po tayong taba ngayon na nabili, kaya puro laman po ang binili ko. Pwede na yan, at least ng pares mga gar. So sa ngayon, ayan, pinapakita ko sa inyo yung mga karne ng baka. Sulit po tayo mga gar, no? Karne ng baka tayo, wala tayong taba na nakuha. So ang pares natin hindi masyado masarap na yung kasi walang taba. Alam niyo naman, pag walang taba, hindi masarap ang pares. Pero bibinta pa rin tayo. Dahil namimiss na ng mga katrupa natin na kasama natin sa mga trabaho. So sa pagkakataong ito mga gar, no? Nagigisa na ako ng panapot o mga elemento ng pampasarap sa pares, no? Ayan na, ginigisa natin yan. So, ganyan po ako mag-prepare po ng mga pampalasa, mga gar, no? Hinihiway ko yung paggisa kasi alam niya na, yung niluluto natin, maliliit lang. Maliliit lang yung kawali na nilulutuan natin. So, hindi tayo pwede magluto sa pinakamalaking kawali, no? Kasi wala naman tayo niyan dito sa Taiwan. Bawal po tayo magluto ng gasol kasi nasa dormitory na lang tayo. Luto na lang tayo kasi habang libre pa. So ayan mga gar, no? Kinunan nga pala ako ng aking kaibigan na Ilocano na si Casey. Shout out dyan, Casey. Baka naman Casey. So ayan, kinunan niya ako, nagisuyo ako na kahit isang saglit lang maging videographer siya sa akin. Diba? So ayan mga gar, no? Luto na yung aking baka. Pinakuluan ko na yan. May lasa na yan mga gar. May lasa na yan. Malasa na yan. So ayan. So akin ang hinihiwalay. Pinapalamig ko na. Hihimayin ko yan mamaya. So ayan po. Ang maiiwan na lang is ang sabaw na lang yung ating pares. So ayan. Pinaghihiwalay natin yan, no? Salamat ulit kay Kisi. Ilocano po siya. Kasama ko sa trabaho. Maraming salamat. At ayun, sa kabilang kaldero ay baka din po yan. So dito nga pala mga garno at hilaw pa pala hindi pa shadow matigas sa bandang parte po ng ibang slice ng aking karne. Dahil itong kawali na ito, stainless ito, ay aluminum pala. Mahirap pakuluan kasi ang tagal niyang uminit. Nauubos yung aking gasolina. Ayan na. So, sa pagkakataong ito, ako'y magpe-prepare na, no? Ipe-prepare na natin ito. Ayan, ating paninda. Hindi ko nga pala nakunan ng video yung pag-portion ko po ng baka kasi super duper busy ako. Mag-isa lang talaga ako. Hataw. Solo. Kaya ito mga gar, no? At ang oras po natin ay anong oras na ba dito? Mga alas 11:30 yata to. Alas 11:30. Ay di pala, 10:33 ng umaga mga gar, no? 10:33 ng umaga. So piniprepare ko na yun. Hinahabol ko kasi dyan yung tanghalian para naman mabintahan tayo. So ayan, naghahabol tayo. Pinapass forward ko na kasi masyadong mahaba yung video ko. Hinabol ko na yung tanghalian para pagising nila nakabang yung paninda ko yung pares ko. So mabibintahan tayo, no? So ayan mga gar, no? Nakaprepare na yan. Nandyan na yun. Tinira ko na yung kaldero. So yung kaldero napakabigat. Puro sabaw ang naman yan. Puro pares. Sabaw ng pares. So ito ayun nga pa pala, no? Isa na pong Taiwan po na nagustuhan yung pares natin. Siguro alam niya na nag-viral yung pares natin. Binalik-balikan na yung pares ko kahit hindi pa kumpleto ang saog. So ayan yung naghanap. Ayan, hinahanap niya ako kung saan ako nagpunta. Pero galing ako sa labas. Naghahabol ako. Kasi kulang yung aking baka. Alam niyo ba? Kulang yung baka ko kasi ang order ko mag-80 na, tapos yung baka ko si 20 lang. So ang ginawa ko, lumabas ako ulit, bumili ako ulit ng bago. Buti na lang mayroon tayong mga kaibigan dyan na nag-assist kay sir. Na Taiwanese supervisor namin, admin namin yan.
Yan po yung admin namin. So, buti na lang may nag-a-assist sa kanya. Habang ako'y wala. Pero nag-iwan naman ako ng inside sa mga katrupa natin, mga par natin, mga gagar natin na asikaso si Sir. Kasi bibili ng pares natin yung nagugustuhan niya yung pares natin. So, yun na nga, ayan. Merong isang Taiwanese na babae na tinutulungan din niya yung Taiwanese na lalaki na bumili ng pares ko. So, yun na nga, no? Ayan. Tinuruan ko naman yan sila. Alam naman nila yung gagawin nila. So, ganun talaga sa mga katrupa natin. Buti na lang at ako'y nagbibinta sa loob lang ng dormitory namin. Buti na rin at ako'y magpasalamat nga pala dun sa aming mga admin na hindi ako pinagbawalan na magbinta ng pares sa loob ng dormitory. Dahil kailangan ko rin talaga ng pera. Uuwi kasi ako, wala akong pang-allowance. Magpapasok ka na. Kaya kailangan natin mag-ipon para pambili ng mga pang-school supply sa ating anak. Alam niyo na, kailangan nila yon. So, maraming salamat nga pala dun sa mga customer natin na sumusuporta sa ating negosyo. At kahit hirap at pagod na ako, pero kakayanin ko yan dahil kailangan natin yan. So, yun na nga mga garno, ang oras po natin ay 2:30, mag-alas 4 na nga pala yan. Mag-alas 4 ng hapon. Kuha nga pala ito ng CCTV camera ko. Yung aking kuha ngayon sa CCTV camera ko na yan. Kasi wala akong oras na mag-video. Kasi alam nyo na, ang hirap pag ikaw lang mag-isa, nagbibinta ng pares o nagbibinta ng ulam. Napakahirap kaya. So, ayun nga, parating na ako yan. Antabayanan yung mga gar. Ayan na ako, ayan na. Nagmamadali na ako, ayan na. Galing akong labas yan. Antabayanan nyo. Ayan na ako, ayan nagpaliwanag. May nag-abot ng bayad. Hindi ko na maalala kung ano yung binayad niya dahil sa sobrang busy ko na niyan. Basta ako at magmamadali, papakuluan ko na. So, mga gar, no? Ganun lang ang buhay ko dito sa Taiwan, mga gar. Medyo pahirapan talaga. Iwan ko ba bakit napasok ko itong negosyo ito? Habang ako'y nagtatrabaho. Hindi ko mapigilan yung sarili ko. Kahit pagod na ako, pinasok ko pa rin. Binila ko pa rin. Alam ko naman sa sarili ko na pagod na talaga ako. Pagod na nahihilo na nga ako minsan. Pero iwan ko ba kung bakit? Ay nga, alam mga gar, no? Puro ako kwento. Habang ako'y nagbibinta ng pares, nagbibinta rin ako ng suka. Kasi may order tayong suka, no? 12 piraso. Ire-resilaw din niya. Ayan. Ire-resilaw niya. Kaya ang ginawa ko, binabaan ko ng presyo ng kaunti lang. Para naman kumita din ako, ba? So, yun. Habang ako'y naghihintay ng rush hour na parating yung mga pang-umaga na mag-out ng aso. So, binila ko na agad yung suka. 12 piraso yan. 70 NT ang isa. So, waiting tayo dito mga gar, no? Waiting tayo sa ating mga kasamahan sa trabaho na papa-out na galing sa trabaho. Yung mga pang-umaga yan, mga gar, mga pang-umaga. So, ayan na. Unang dating ng bus. So, ayan ang unang salta ng bus. Yan, parating na yan sila. Yung iba dyan, naka-order na yan, naka-reservation, halos lahat. Yan, mga gar, no? O, unti lang yung na-reserve ko para dun sa mga hindi pa nagpa-reserve. Kaya nag-aagawin yung mga yan, nag-aagawan yan. So, ako lang muna mag-isa lang ako, memorize ko naman yung mga mukha nila, kung sino-sino yung mga kumukuha. Pag nag-recall na ako ng listahan, o kaya pag nag-rewind na ako ng listahan, maalala ko na kumukuha sila. So, ayan ang mga garno sa pangalawang bus, parating na yung pangalawang bus. So, kailangan nating i-ready yung sarili natin sa mga pagkakataong ito, kasi ito yung pinali. Dito matatapos yung trabaho ko sa mga hapon. Ha? Pagod. Iyo, ang sarap. Grabe. Tuwang-tuwa po kasi siyempre natatapos ko yung trabaho na mag-isa lang ako, no? Sige, sino ba namang dumali na mag-isa ka lang nagtatrabaho? Nagtirada dyan sa kinakain. Halos 100, 200 katao. Pinapakain ko dito.
Yan, 150. Ayan, minsan bumibili 80, minsan bumibili 100. Hindi pare-parehas po. Pero ang sarap sa feeling po na maibibili po na parinda ninyo, no? Napasarap sa pakiramdam, no? Kahit pagod ka na, akala mo yung katawan mo, buhay na buhay pa rin, kapilang katapat, sigla na uli. So, ayan mga gar, no? Dito nagtatapos ang ating senaryo, ating part ng ating ginagawang pares ngayon, no? Ito nga pala po ang part 4 ng pares natin. So na to, malapit na ang uwian, magbabakasyon na naman ako. Ayan, dinudumog na ako mga karab, dinudumog na ako, no? Yan, no? Yan po yung lahat ng lumapit na yan, nakareservisyon na yan, mga karab. Nakareserve na yan. Kaya yan, no? Tingnan mo naman ako yung natitipin ko na ng shirt, isa lang ako yan. Kaya na kailangan, naka-ready na lahat yan, nakabantay na lahat, prepare na lahat dapat. Para pagdating nila, sabaw na lang ako. Yan, ganun na style natin dyan. So, para hindi ka mahirapan, diskartehan mo yung sarili mo, diskartehan mo. Gawan mo ng diskarte. Yan, para mapababa yung gawain mo sa araw-araw. So, lahat ng malapit na yan mga garno, lahat yan, bumibili, nabili. Ayan. So, pangatlo na siguro. Pangatlo na po yung bus. Pagdating ng pangatlo, pang-apat pa. Meron pang pang-apat. Ayan. So, lahat ng mga pupupuan na yan, magpapasok ka na yan dun sa kwarto at kakain yung mga yan. Di ba? Nakatulong na tayo, kumita pa ako. Nakatulong na ako sa kanila, busog na sila, hindi na sila lalabas. Pubat pa sila lalabas? Nakakain na sila gutom na magpahinga na lang. Ayan, yun, nakita nyo. Kukunin na yung suka, Yun yung bumili na suka. Nakita nyo? Napansin nyo, kinuha niya yung plastic. Ayan, palabas na yan. Dadalhin niya sa asawa niya. Ibibinta rin niya ng asawa niya. So, ayan, ganun lang kadali. Habang ako yung nagbibinta ng pares, kumita ako dun sa suka. Nakabawi na ako dun sa binili kong suka na siyang karton. Diba? Ayos. So, ako yung magpapaalam na mga garno. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa aking part-time na pares, deep pares. Nakaka-enjoy talaga. Nakakaganda ka ng pakiramdam talaga si Diwata. Ibang klase ka talaga, Diwata. Yung pares mo, sumikat na. Ayan, pati dito sa Taiwan. Dumanin ako ng pares. Papaalam na. Baba.